Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong Midnight CJ. Magbabahagi ng isang napakagandang kwento. Ang kwento natin sa araw na ito, pinadala po sa atin ng isang seaman na tatawagin natin sa pangalan na MD. Nais niyang ibahagi sa atin ang kwentong karanasan ng kanyang mga magulang sa isang baryong madilim na kanilang napuntahan matapos silang itakwil ng mga magulang ng aking inay. Guys, ito po ay naipasa sa aking email noong 2025 pa. Ngayon ko lang po napansin, kaya ngayon ko lang po babasahin. Kuya MD, pasensya na po dahil late po ang pagbabasa ng istorya ng iyong mga magulang. Salamat po at sana'y nakatutok ka pa rin sa aking channel upang mapakinggan mo po ang paglalathala ng kwento ng iyong mga mahal sa buhay. Simulan na po natin ang kwento niya. Namiss ko talaga si nanay at si tatay. Mahigit 1 taon din bago ako muli nakauwi. Nay! Tay! Ako to, si MD. Buksan niyo po ito. Nay! Makapasok na nga lang. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang tatay niyang natutulog sa isang tumba-tumbang upuan. Sa tabi nito ay merong cellphone. Napansin noon ni MD na isang horror story sa YouTube ang pinakikinggan ng tatay niya. Tay. Tay, ako to. Gumising na po kayo dyan. Diego, bakit alis na ba tayo? Tay, sinong Diego? MD? Anak? Ikaw nga, anak. Tay naman eh. Ano ba yung pinakikinggan mo na yan? Parang horror story na. Hindi ba kayo natatakot dyan? Bakit ako matatakot? Pe-play ko ulit. Pakinggan mo, masarap pakinggan. Tsaka isa pa, hindi lang ako basta nakikinig, anak. Narinig ko kasi, nandito yung taong dati nang nakatulong sa amin ng nanay mo nang kami mapunta ron sa madilim na baryo. Ganun? Totoo ba yun, tay? Totoo yun, anak. Hindi lang namin ikinukwento sa'yo ng nanay mo. Katunayan doon ka nga nabuo sa baryo na yon. Sino ba yung taong tinutukoy niyo, itay? Gusto mong marinig? Sige, ipe-play natin. Ito na ang pinakahuling tao. Matanda yung nagsasalita na yun, tay. Hindi, yan ang narrator. Alam mo namang buntis ako, diba? Aba, ayos ah. Parang magaling ah. Talagang magaling. Yan ang kwento ni Kanole. At kung hindi kami nagkakamali ng nanay mo, yun yung taong sumalba sa amin nung kami mapunta sa baryo na yon. Talaga? Oo MD, anak. Pwede bang isulat mo ang kwento ng buhay namin ng nanay mo? Kasi gusto kong ipadala ron sa nagsasalita sa YouTube eh. Sa palagay ko, anak, kaibigan niya yung si Nole, yung taong tumulong sa amin noon ng nanay mo. Siya, sige, pero wag ho muna ngayon, tay. Kailan pa? Gusto kong mapakinggan tsaka magaling yung naglalathala ng kwento. Isipin mo, anak, nag-iisa lang siya. Lahat ng boses na gagawa niya maliban lang sa babae. Siyempre, lalaki yun kaya tagilid sa boses ng babae. Pero pagdating namang sa iba't ibang klaseng boses ng lalaki, aba talaga namang mapapahanga ka, anak. Ganun ba? O sige, sulat ko yan. Pakinggan natin kapag ka nabasa nung sino na nga yan? Yan si Commander. Magaling yan. Taman-tamat nandyan yung taong tumulong sa amin noon ng inay mo, o di
ipapadala din namin ang kwento namin para mapakinggan din ng mga subscriber. Ganun ba? O sige. At dito na nga syempre papasok ang kwento natin sa araw na ito. Ito po yung kwentong isinulat ni MD nang dumating siya galing sa ibang bansa bilang isang seaman. Taon ng 1986. Naging mag-asawa si Dominador. Ito po yung tatay ni MD. At ang nanay naman niya ay si Perla. Nung mga panahong ito, nasubukan nilang makisuno sa bahay ng kanilang mga magulang. Ang ibig sabihin po ng nakisuno, yung bang nag-asawa sila tapos doon tumira sa bahay ng kani-kanilang magulang. Ang problema, parehas silang itinakwil. Kaya't napilitan si Dominador at si Perla na tumayo sa sarili nilang paa. Masakit kasi masyado magsalita, lalo na ang side ni Perla. Umalis na tayo, Perla. Hindi ko na kaya yung mga sinasabi ng magulang natin. Pero tama naman sila eh. Ngayong mag-asawa na tayo, bahala na tayo sa buhay natin. Hindi na tayo pwedeng makihalubilo sa kanila kasi yung hanap buhay nila para na lang sa akin na leon. Tapos syempre, maghanap buhay tayo para na lang sa atin. E saan naman tayo pupunta, Dominador? Hindi ko alam. Bahala na. Bit-bit ng mag-asawa ang gamit nila nung araw na yun habang naglalakad. Tapos, napahinto sila sa isang lalaking nagtitinda ng ice cream. Ah! Ice cream po kayo dyan! Tinganing-ganing-ganing-ganing! Uy, ice cream mo? Ayos yung batingting niya, bibig niya. Kuya, pabili ng ice cream? Magkano? Teka, dami niyong gamit ha. Saan kayo pupunta? Bakit ba pati yan tinatanong mo pa, kuya? Pagbentahan mo na lang kami ng ice cream. Alam mo, nagtatanong lang naman ako. Eh siguro, pinalayas kayo sa inyo no? Wala kayong mapuntahan no? Paano mo nasabi yun? Eh paano kung di masasabi? Kita namang nag-al sa balutang kayong dalawa. Ganun ba? Oo, saan punta niyo yan? Di ko nga alam eh. Teka, lumalalim na masyado yung usapan natin. Baka naman pwedeng pagbentahan mo na kami ng ice cream. Mainit eh. Sige. Pagbibentahan ko kayo ng ice cream. Pero, kwentuhan tayo pagkatapos. Total eh, mainit naman. Magpahinga muna kayo rito sa puno. Matapos bigyan ng ice cream si Dominador at si Perla, doon na nagsimula ang kwentuhan. Na tila ba palagay na palagay ang loob nila sa lalaking sorbetero. Bokwet nga pala, bokwet. Ako naman si Dominador. Ako si Perla. Sa palagay ko, naghahanap kayo ng matutuluyan no? Yun nga eh. Problema, wala kaming matuluyan. Di namin alam kung saan kami pupunti. Kung gusto nyo, meron akong re-recommenda sa inyo. Saan naman? Diba, dito sa probinsya natin, malapit na sa boundary ng kabilang probinsya. Oh. Pero, papasok pa kayo sa kaloob-looban doon sa kabilang probinsya. Taga doon ako. Tapos, alam mo kasi, merong lumang bahay doon, yung angkan namin. Tapos, walang nakatira. Nung nakaraang linggo nga, napag-usap-usapan namin ng mga kaangkan kong mapepera na maghanap kami ng caretaker para may naglilinis doon sa bahay para di man lang magmukhang haunted, ganun ba? Tapos, pasusweldohin pa namin kayo. Hehehe. May tutuluyan na kayo, may kakainan pa kayo at may sweldo pa. Aba okay yata yun ah. Okay talaga yun.
Bukwit, meron bang ikabubuhay doon? Marami. Marami. Kung totoong may kabubuhay doon, bakit ka nagtitinda ng ice cream? Kasi yung ikabubuhay doon, ano di ko type Wala ba sa bokabularyo ko yung araw-araw akong nakatapak sa lupa? Ibig mong sabihin, bukid ang pangunahing trabaho doon? Hindi lang bukid. Meron ding taniman ng mga gulay. May mga koprahan. Ganon? Sanay ka ba sa ganon? Hindi ako sanay sa ganon pero susubukan ko. Yon ang pinakamagandang sinabi mo. O siya, sige. Sumakay na kayo sa bike ko. At uuwi na tayo. Ano? May mga bitbit kami. Hindi tayo magkakasya dyan. Laki-laki nung box ng ice cream mo Ito ba? Walang problema to. Basta sumakay na kayo. At pag nadaan natin yung mga batang palaboy-laboy dyan, ibibigay ko na tong ice cream ko. Pati yung box kanila na. Mabait ka naman pala Talagang mabait ako. Mabait pa sa mabait. Sakay na. Nagtiwala sila sa taong yun. Napakabait nga naman. Isipin nyo, yung laman ng box niya, lahat yon binigay niya sa mga batang palaboy. Medyo malayo pa bago sila makarating sa sinasabing baryo. Nagtiyaga silang sumakay kahit na masakit na ang puwet nila. Ito namang lalaking tagapidal ng bike. Tila ba hindi marunong mapagod. Sa totoo lang, inaawat pa nga siya noon ni Dominador at sinabing ihinto muna sa tabing gilid upang sa gayon makapagpahinga siya. Pero sabi naman ni Bokwet, hindi raw siya napapagod hanggang sa napansin ng mag-asawang Dominador at Perla na tila ba excited ang tao na yon na dalhin sila sa kanilang baryo. Malapit ng dumilim bago nila napasok ang boundary papasok sa kanilang baryo. Pahinga muna tayo. Mabuti naman. Teka, ano na ba to? Ito na yung baryo namin. Malapit na ba tayo sa bahay nyo? Malapit na syempre. Kaya ako nagpahinga. Kasi malapit na Teka, si Kaalipyo ata yun Kaalipyo! Kaalipyo! Ikaw pala yan, Bukwet. Bakit? Kaalipyo! May papakilala ako sa'yo. Sino yung mga yan? Uy, mag-asawa pala. Nice to meet you. Ako si Kaalipyo. Nice to meet you po, Kaalipyo. Dominador po. Asawa ko po si Perla. Kamusta po kayo? Eto, malakas pa rin. Kaya pang bumuhat ng mabigat. Mag-asawa pala kayo, wala ba kayong anak? Wala po Ganun ba? O siya, sige. Bukwet, saan sila pupunta? Doon ho sa lumang bahay ng angkan. Para may caretaker doon. Susweldohan namin buwanan, libre ang tirahan, tubig, kuryente, walang problema. Ganun ba? O siya, sige, at sasabihin ko kay Kapitan Orbos na meron tayong bisita. Teka ho, sandali lang ho, Kaalipyo. Kailangan po bang sabihin sa kapitan nyo na merong bagong salta rito? Oo naman, hindi ba, Bukwet? Oo Yan ang hindi ko nasabi sa inyo kasi dito sa baryo namin, kailangan makilala ni kapitan yung mga bagong salta rito. Ganun ba? O siya, sige. Ipinakilala sila ng tuluyan kay Kapitan Orbos. Unang tingin pa lang doon ni Dominador at Perla, mukha namang mapagkakatiwalaan. At saka kapag nakikipag-usap ito, hindi siya tumitingin sa mukha ng kausap niya. Palaging nakapaling ang muka at sa ibang bahagi nakatingin. Ganun ba? Kung ganoon, ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Kapitan Orbos. Dominador po. Perla po. Kap, ayos ba? Ayos yan. Siya nga pala, Bukwet. Sasabihan ko mga kababaryo natin na merong bagong salta rito sa atin.
Teka lang ho, Kapitan. Kailangan pa ho ba yun? Kailangan yun. Alam nyo kasi, dito sa baryo namin, lalo na pag mag-asawa, aba, mainit ang pagsalubong namin dyan. O sige na, Bukwet. Dalhin mo na sila sa lumang bahay ng angkan nyo at mamaya susunod kami ron. O siya nga pala. Dominador, Perla, wag muna kayong magluluto ng hapunan ha. Kami na ang bahala. Sagot namin ang hapunan nyo ngayong gabi. Talaga ho, naku, malaking bagay po yung Kapitan. Di ba sabi ko sa'yo, mababait ang mga tao rito sa amin. Pero teka, napansin ko lang. Bakit wala man lang yatang ilaw yung mga kabahayan dito? Hindi mo ba nasabi, Bukwet? Anak ko! Nakalimutan ko kasi. Ang totoo niyan itong baryo namin, nakita mo namang wala pang mga poste, mga wire, ibig sabihin, walang ilaw dito sa amin. Kumbaga sa madaling sabi, para bang napag-iwanan ng panahon. Ganon? Oo, ganon dito sa amin. Okay. Nang makita nila yung sinasabing lumang bahay ng angkan nila, Bukwet, napansin nilang nasa maayos naman na kalagayan. Ni wala nga silang nakitang sapot ng gagamba o kaya na may mga anay. Kayo, pasok kayo. Ito ang lumang bahay ng angkan namin. Malinis naman yan. Ang ginagawa lang kasi namin, sa loob ng isang taon, nagkikita-kita ang lahi namin. May galing Maynila at ibang-ibang probinsya. Gusto lang talaga namin may nakatira dito para maalagaan. Ngayon nandito na kayo, sasabihin ko dun sa mga kalahi ko na may nakatira na dito at syempre, yung buwan-buwan na bayad nyo. Naku, salamat ha. Walang anuman, kumpleto rin yan. May lutuan, may poso. Wala nga lang kuryente. Sabi mo kanina may kuryente. Hindi ko nasabi na wala sa isip ko kasi nandun tayo sa lugar kanina na may kuryente. Ganun ba? Mahal ang ganda rito. Oo nga swerte natin. Talagang swerte kayo rito. Sige na, alis na ako ha. Kung may problema kayo, andun lang ang bahay ko sa kabilang kanto. Yung nadaanan natin kanina, yung bang may halaman na matataas. Sa'yo pala yun. Bakit nagtsatsaga ka ron sa kubo na yun? Kung ikaw na lang kaya tumira dito. Nako! Kung ako ang titira dito, di kayo nawalan. Sa palagay ko, kaya ayokong tumira dito kasi nga, kayo talaga ang para dito. Ganun yun. Ganun ba? Ayos pala. Sige na, alis na ako. Mamaya, babalik kami nila Kapitan. May dala kaming pagkain para sa inyo. O siya, sige. Salamat ha. Salamat, Bukwet. Nako, ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Mahigit 1 oras ang nakalipas. Dumating nga sila Kapitan Orbos, si Kaalipio at si Bukwet tapos ang iba pa. May kanya-kanya silang bitbit na tupperware na may laman na ulam. Lahat yun ipinarada sa mahabang lamesa. Huwag kayong mahiya, kumain tayo mga kasama. Bilang kapitan del baryo ng lugar, siguro naman dapat kong pangunahan ang isasagawa nating panalangin. Panalangin? Kap, relihiyoso ho pala kayo. Hindi naman, pero siyempre, dapat tayong magpasalamat sa biyayang natatanggap natin, hindi ba? Sabagay. Napansin ng mag-asawang Dominador at Perla. Napakainit yata ng pagtanggap sa kanila ng mga tao dun. Isipin nyo, sa unang gabi pa lang nila, parang pinupuri sila ng mga tao doon at para bang pinapasalamatan ng mga ito na meron ng titira sa bahay na yon. Hindi lang inuman ang naganap sa gabing yon dahil nagkaroon ng kaunting kasiyahan. Medyo tinamaan ng alak noon si Dominador. Ganon din si Perla, kaya't nagpaalam na ang mga tao. Sinigurado pa ng mga tao na nakasarado ang pintuan at ang mga bintana. Alis na kami ha, sarado na lahat yan. Solo nyo yan. Gawa na kayo dun, baby. Sige na,
Bukwit, salamat ah. Wala yun. Basta, gawa kayo ng baby ah. Siyempre, bilang mag-asawa, sarili nila ang bahay, sarili nila ang oras at siyempre, gumawa nga sila ng baby ng gabing yun. Kinabukasan paggising nila, magang-maga doon si Bukwit. May dala itong mainit na kape at siyempre pandesal na ayon kay Bukwit, binili pa raw niya sa kabilang baryo. Oh, kape muna tayo. Meron ka bang hangover? Wala. Kunti lang naman nainom ko pero nahilo ko kagabi. Ganun ba? Kape muna tayo, Perla. Oo, sige. Dominador, nakikita mo ba yan? Ang gandang tanawin ah. Yan ang buki rin dito. Pwede ka magtrabaho dyan. Arawan ang kita. Tuwing hapon, ibibigay sa iyo ang sweldo. Talaga? Oo, kaya may panggastos kayo. At bukod pa roon, syempre, buwan-buwan, meron kayong sweldo mula sa aking angkan. Ba, ayos. Sino bang may-ari ng mga yan? Lahat ng nakikita mong bukid dyan, pinamumunuan yan ng Kapitan del Barrio na si Orbos. Sa kanya ba lahat yan? Hindi. Kanino yan? Ibig kong sabihin, siya ang katiwala dyan. Ang talagang may-ari niyan, yung taga Maynila. Mayaman yun. Buwan-buwan nandito yun. Kaya mo't makikita mo rin. Talaga? Oo. Kahit di ka mag-apply dyan, automatic. Pasok ka na dyan. Si Kapitan pa, malakas ka doon. Di ba nga kasama natin siya kagabi, minom, kumain? Oo. Sabagay, tama ka. Unang isang linggo ni Dominador at ni Perla sa nasabing baryo. Wala silang naging problema. Mas lalo pang nadadagdagan ang mga kaibigan nila sa baryong yun. Tao po! Tao po! Teka, di ba ikaw yung... Ako nga ito. Naku, pasensya na kayo. Ngayon lang ako nakapunta rito. Bakit nga ba? Kasi nahiya akong sumabay sa karamihan eh. Kaya heto, nagluto ako ng tinolang manok para sa inyo. Naku, napakalaking tulong niyan. Salamat ah. Okay lang yan. Asan yung misis mo? Nandun sa loob. Medyo nahihilo eh. Nahihilo? Bakit? Ewan ko ba? Baka buntis. Siguro nga. Talaga? Dapat malaman to ng buong baryo. Bakit? Pati ba naman ang pagbubuntis dapat na malaman? Oo naman. Alam mo, kapag nalaman ni Kapitan Urbos na buntis siyang asawa mo, naku, matutuwa yon. Makikita mo kung paanong protektahan nila Kapitan at ng ibang mga tao rito yung asawa mo. Protektahan saan? Hindi ba nasabi sa'yo ni Kapitan? Wala naman eh. Para saan yun? Sige na, siya nang bahala magpaliwanag. Sige na, kumain na muna kayo. Sige. 2 buwan nang lumipas. Lumabas na nga. Buntis na nga noon ang asawa ni Dominador. Mahal, buntis nga ako. Oo, buntis ka na. Di ba dapat 1 buwan pa lang malalaman na natin yan? Oo, pero di naman ako nakapag-PT. Pero ngayon di na ako dinadatnan eh. Buntis ka nga kung ganun. Oo nga. Tao po! Tao po! Sino po yan? Ako ito. Si Kapitan Orbos. Kapitan, sige tuloy po kayo. Bukas po yung pintuan. Sige, salamat. Akala nilang mag-asawa na isa lang si Kapitan na pumunta roon. Pero may mga kasama pa pala ito. Kapitan, ang dami niyo naman pong kasama. Tsaka saan lakad niyo?
Bakit may mga bitbit kayong ganyan? Ay, naniniguro lang. Naniniguro? Tungkol po saan? Balita namin 2 buwang nagdadalang tao na tong asawa mo. Kaya nagdala kami ng panglaban. Panglaban? Panlaban po saan? Para saan po yung kapitan? Eto. Nabanggit sa akin nung baklang si Jamie na buntis kang araw. At di ba nabanggit din sa inyo na poprotektahan namin ng mag-ina mo. Kaya eto kami ngayon. May bitbit kaming panglaban. Teka ho, sandali lang kapitan. Hindi ko ho kayo maintindihan. Panglaban ho saan? Para sa inyong mga itak na yan. May mga pinatulis na kawayan. Baril ba yun nasa tagliran nyo? Oo, ito. Baril ito. Ano ho bang nangyayari? Sa palagay naman po namin, normal naman ang buong paligid. Hindi ko kasi agad nasabi sa iyo. Nang batang isisilang dito sa amin ay itinuturing naming biyaya. Biyaya? Kapitan, 2 buwan pa lang po ito. Yun na nga maganda. 2 buwan pa lang kaya kailangan naming protektahan. Hindi mo ba napapansin? Dito sa baryo namin halos walang bata. Karamihan sa mga umiidad dito, 15 taon na pataas. Kaya yung dinadala ng asawa mo, ngayon pa lang ay kailangan naming protektahan. Bakit nga ho ba? Bakit ho walang bata rito na edad 10 taon pababa? Kasi Kaalipyo, ikaw na nga magsabi. Ako si Kaalipyo, tandaan pa ba? Siyempre naman po. Sino po ba makakalimot sa inyo? Alam mo kasi iho, kaya walang bata rito na edad 10 taon pababa kasi matagal na panahon na rin ang nakakalipas nung pagsabihan namin ni Kapitan Urbos na bawal munang magbuntis dito. Bakit naman po? Kami nga ho, parang masayang masaya kayo na buntis yung asawa ko. May dahilan. Kasi may nananalasang aswang kapag may buntis dito. Ano? Aswang? Kaalipyo naman. Hindi ho totoo mga aswang. Yun galing lang sa salitang kwentong baryo. Kami man dito iho, hindi rin naman sana kami maniniwala sa mga sabi-sabi. Kaya lang ilang taon nang nangyayari sa amin to. Bakit niyo naman po naituring na biyaya kung sakaling dito manganak ang asawa ko? Ibig niya sabihin, kaya nasabing biyaya dahil yung batang yan na lang ang muling sisibol na batang sanggol dito sa amin. Ang katunayan niyan, sinabihan na nga namin ng mga kababaryo namin na pwede na silang mag-anak. Kaya lang, sa tagal ng lumipas na panahon ayon, nakakatandaan yung mga babae rito, wala na, hindi na pwedeng manganak. Pero, meron pa naman isang babae rito binabae pala. Si Jamie ho ba ang tinutukoy nyo? Naku, binabae nga yun. Kaya masasabi namin na ang batang yan ay siya magtutuloy ng lahi rito sa baryo na ito. Kaya't poprotektahan namin kayo. Kahit na anong mangyari, pinapangako namin sa inyong hindi kayo magagalaw ng mga aswang. Kapitan, kung hindi nyo pumamasamain ano ho bang itsura ng aswang? Paano nalalaman na may aswang sa paligid? Tsaka isa pa, saan ba sila galing? Taga rito rin ba? Ay, hindi! Hindi taga rito. Mga dayo sila. Tama. Dayuhan ng mga yon. Walang taga rito na aswang. Tao rin ba sila? Mga Pilipino rin ba sila? Hindi. Hindi. Ang totoo niyan, sila'y nagpapanggap lang na parang tao. Pero, huwag mo nang isipin yun.
Kami na ang bahala ron. Bigyan niyo naman po kami ng halimbawa. Paano namin malalaman na aswang na pala yung kasama namin dito? O yung nasasalubong namin? Aso. Aso na mapulang mata. Kung hindi ubos ng balahibo, makakapal naman ang balahibo. Nandun lang sa dalawang yon. Aso? Ubos ang balahibo o kaya naman makakapal ang balahibo tapos ano pa? Naglalaway. Mapulang mga mata. Ganon ang klase ng mga aswang na pumupunta rito. Kapitan, dati na ba silang may nabiktima rito? Marami. Marami. Kung hindi bata, buntis. Kung hindi naman buntis, mga alaga naming baboy, ultimong kalabaw, hindi pinapatawad ng mga yan. Ganun ho ba? Nakakatakot naman ho pala. Pero wag niyong tangkayang umalis dito. Bakit naman ho? Kasi nga, ibibigay naman namin ang lahat ng pangangailangan nyo. Paprotektahan namin kayo at saka isa pa, di ba wala naman kayo mapuntahan? Dito, safe kayo rito. Di mo kailangan maghanap buhay. Araw-araw, kami ang magbibigay sa inyo ng pagkain. Basta alagaan nyo yung bata. Ganun ho ba? Paano po pag dumating yung araw na manganganak na yung asawa ko? Pagdating sa bagay na yun, meron tayong komadrona. Ang komadrona natin dito, taga rito lang din. Kaya mo't, kapag kaunting lumaki pa yung tiyan ng asawa mo, ako nang bahalang magpadala dito ng manghihilot. At yun na rin syempre ang magpapaanak sa asawa mo. Ganun ho ba? Parang napakaswerte naman ho namin dito sa baryong to. Lahat na lang ibinibigay sa amin. Napakainit po ng pagtanggap nyo sa amin. Talaga! Lumipas pa ang ilang mga buwan. Nahahalata na ang tiyan ni Perla. Kaya isang araw, nagpapunta ng komadrona doon si Kapitan. Nagpakilala ito sa kanila bilang Aling Rosita. Magandang araw po sa inyo. Ako ho, si Manang Rosita. Manang Rosita? Ano hong kailangan po nila? Wala, sino yan? Sino yan, Dominador? Di ko nga kilala eh. Ako si Manang Rosita. Ako lang naman ang nag-iisang komadrona dito sa baryong walang ilaw. Ano ho bang may tutulong nyo? Pinapunta ako rito ni Kapitan Orbos para tignan ang tiyan ng asawa mo. Ako na rin ang magpapanak. O sige ho. Salamat naman kasi hindi ko na kailangan dalhin sa ospital ang asawa ko. Nako. Huwag na. Hindi nyo kailangan magpa-ospital. Gagastos lang kayo ng malaki doon. Salamat naman ho kung ganun. Sinimulan na noon ni Aling Rosita hilutin ng tiyan ni Manang Perla. Napansin noon ni Dominador na para bang hindi komportable ang asawa niya sa panghihilot ng matanda. Ayos, malusog. Malusog ang dinadala ng asawa mo. Malusog po ba yung bata? Oo, malusog. Sige na. Okay, magpapaalam na. Pag-alis ng matanda, ang sabi ni Perla, alam mo, nang dumating dito yung matandang yon, para akong kinabahan. Hinawakan niya ako parang yung palad niya. Para bang matalim. Kaya pala napansin ko, mahal eh. Parang hindi ka yata mapalagay kanina. Oo, parang talim ng palad niya eh. Baka naman puro kalyo yung kamay ng matanda. Di ba nga trabaho rito puro bukid? Hindi naman. Napansin ko naman. Okay naman yung kamay niya. Pero nung idampi niya yun sa tiyan ko, parang ang talim. Ganon? Oo. Huwag mo nang pababalikin dito yun ha. Perla, hindi po pwede. Pinadala yun ni Kapitan bilang tulong sa atin. Ganun ba? Bahala na nga. Kinagabihan, patulog na sana noon si Perla habang si Dominador naghihilik na.
Bigla siyang napabangon dahil naiihi siya. Akmang pupunta siya sa CR na malapit sa kusina nang mapansin nitong nakabukas pala ang bintana sa tapat ng kwarto. Sa pagkakaalam noon ni Perla, isinasarado niya yon bago sila matulog. Kaya't nang lapitan niya yung bintana, napatanaw siya sa hindi kalayuan dahil may tao doon. "Sino yan? Bakit po kayo nandyan? Baka po makagat pa kayo ng ahas dyan." Hindi sumasagot ang tao doon hanggang sa ito'y unti-unting lumalapit sa kanya. Nang makalapit na at isang dipa na lang ang pagitan, nakita ni Perla ang itsura noon. Matandang babae na nakalutang. Wala itong pakpak pero nasa maayos na kasuotan. Natulala noon si Perla sa kanyang mga nakita. Anong ibig sabihin nun? Anong klaseng nilalang ang nagpakita sa kanya? Bukod pa rito, hindi na siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Gusto niyang tadyakan noon si Dominador para ito'y magising, pero hindi ito makagalaw talaga. "Shhh! Buntes! Buntes! Napakabango! Amoy sariwa!" Yun lang naman ang sinabi noon pagkatapos bigla yun nawala sa harapan ni Perla. Dito pa lang siya nakagalaw, kaya siya sumigaw. Agara namang nagising noon si Dominador dahil sa ingay na likha ng asawa. "Oh Perla, bakit ka sumisigaw? Tsaka bakit nandiyan ka?" "Dominador, may nakita akong matandang lumulutang." Ano?" "Sabi niya sa akin, buntis daw. Mabango." "Perla, bakit nga kasi nandiyan ka? Teka, sarado yun na. Binuksan mo ba?" "Sinarado ko nga yan eh. Di ko alam kung bakit. Paano siya nabuksan?" "Halika na. Baka naman namamalikmata ka lang. Balagay ko, dala lang yan ng pagbubuntis mo." "Di naman siguro. Nakita ko talaga may tao eh." Simula nun, halos kapag sasapit ang dilim, hindi na mapalagay si Perla sa buong kapaligiran. 6 na buwan na noon ang tiyan ni Perla. Eto namang si Dominador, natutong bumarkada kay Kapitan, kay Kaalipio at kay Kabukwet. Madalas siyang napapainom sa iba't ibang bahay sa nasabing baryo. At ang naiiwan sa bahay si Perla. "Oh, tagay mo pa. Para sa tagumpay mo yan, Dominador. Nagkakaanak ka na, Brad. Siya nga pala, pagka bininyagan baka naman kalimutan mo pa ako ah." "Hindi, bakit naman kita kakalimutan? Promise ko sa'yo kukunin kitang ninong." Paano naman ako?" "Siyempre kayo rin po, Kaalipio." Ako? Kayo rin po, Kapitan. Lahat tayo magiging magkumpare." "O tagay na." Walang kaalam-alam noon si Dominador na ang asawa niyang naiwan sa bahay nang gagalaiti na sa galit. May hawak itong itak sa kanang kamay. Kasi kanina pa may naaamoy na mabaho si Perla. "Ang baho naman. Sabi ni Kapitan Urbos, yun daw ang sinyalis na may aswang." Akmang sisilip siya sa pintuan para tanawin kung dumarating na ba ang asawang si Dominador. Nang biglang may sumilip pabalik sa kanya. Kitang-kita niya ang mukha nun. Napakapangit na mukha ng matandang babae. Kaya't napasigaw si Perla. Maya-maya pa narinig na niya ang boses ng asawang si Dominador na dumarating at halata mong lasing at pasuray-suray. Perla! Pukso mo nga ito, Perla!" Doon palang nabuhayan ng loob noon si Perla. Pagbukas niya, nakita niya ang asawa niyang langong-lango sa alak. "Dalian mo! Pumasok ka! May aswang!"
Ah! Anong aswang? Hindi totoo mga aswang. Ano ka ba? Binibiro lang tayo nila, Kapitan Urbos. Hinatak niya ang asawa niya kasi hindi na ito makagulapay. Hindi niya naman mapalitan ng damit. Kahit pawis na kasi nakasilip pa rin sa bintana yung matandang babae. Nang mawala yun, doon pa lang niya naisarado ng tuluyan ng pinto tapos ang bintana. Kinabukasan, ikinuwento ni Perla kay Dominador ang mga nangyari pero hindi siya nito pinaniwalaan. No ka ba ng Perla? Guni-guni mo lang yun. Dala lang yun ng pagbubuntis mo. Sigurado ko dyan, mahal. Mas mainam pa siguro, Dominador, umalis na tayo rito. Siguro naman tatanggapin na tayo ni nanay at tatay. Ngayon buntis na ako. Ano? Nagpapatawa ka bang babae ka? Matapos nila tayong ipagtabuyan, tapos ngayon gusto mong bumalik doon? Ipagpapalit mo ba yung masarap na buhay natin dito? Ha? Kesa lang doon, na araw-araw halos binubungangaan tayo. Na para bang ipinamumuka nila sa atin na patabaing baboy tayo sa mga bahay ng mga magulang natin? Alam mo, Perla, bilang isang lalaki, nasasaktan talaga ako sa mga salita nila. Kaya nga heto, nang makalayo tayo, nandito na tayo sa gantong sitwasyon. Hindi ko napapayagan, Perla, na bumalik pa tayo sa bahay ng mga magulang natin. Ayoko dun. Dito na lang tayo. Sa kagustuhan na yon ni Dominador, walang nagawa si Perla. Lumipas pa ang isang buwan. Napapansin noon ni Perla na napapadalas dumalaw ang komadrona. Hello? Tapo? Kayo ho pala, Manang Rosita. Malapit na ang kabuwanan. Hinahanda ko lang ang tamang hilot para sa iyong asawa. Naku, salamat naman po kung ganun. Ay, syempre naman. Siya nga pala, nasa ng asawa mo? Nandun ho sa loob. Sige, pwede bang pumasok? Sige ho, kayo hong bahala. Pagpasok sa loob, nakita niya si Perlang nakahiga. Malaki na ang tiyan nito. Perla? Perla? Nagulat si Perla nang makita ang matandang Rosita. Napasigaw ito at sinabing wag daw siyang lalapitan. Mahal, ano bang problema? Si Manang Rosita yan, yung komadrona. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit dito. Mahal naman nandito siya para tignan ka kung okay ka lang ba. Dahil sa andar noon si Perla kay Dominador, walang nagawa si Perla nang tuluyan ng hawakan ni Manang Rosita ang tiyan niya. At katulad ng dati, para bang napakatalim daw ng palad ng matandang yun. Hindi man umaaray noon si Perla sa bawat hagod ng kamay ng matanda, pero kita ang reaksyon nito sa mukha na para ba siyang nasasaktan. Kaya't mismong si Dominador na din ang siyang pumigil sa matanda sa paghihilot. Manang, tama na ho. Bakit? Parang nasasaktan ho yung asawa ko. Puro kalyo ho ba'y kamay nyo? Hindi naman. Malinis ang kamay ko. Mahal, malinis naman parang ang talim-talim ng palad niya. Ganito yan. Kasi ang nagbubuntis, manipis na ang mga laman. Kaya kapag dumampi ang ibang kamay, siya yung tiyan, talagang pakawari mo'y matalim ang kamay ng tao. Ikaw, subukan mo. Hindi ho. Ayoko ho. Kita mo? Ayaw ng asawa mo. Sige na. Aalis na muna ako. At may hihilutin pa ako sa kabilang baryo. Sandali lang ho, Manang. Meron lang po akong tatanong. Ano yon? Kasi nung mga nakaraan, sabi sa akin ng asawa ko meron daw nagpapakita sa kanyang matanda. Oh? Anong itsura? Basta ho, pangit daw Manang, di ba? Pag may aswang mabaho. Oh, Ganun po yung pangamoy ko. ngayon ba mabaho?
Hindi naman po. O di ibig sabihin, hindi ako aswang. Hindi naman po kayo tinutukoy namin. Manang, ibig sabihin ba aswang yung nakikita ng asawa ko nung mga nakaraan? Hindi ko sigurado. Pero huwag ka mag-alala. Kung aswang naman yan, meron tayong pangontra dyan. At malalaman natin kung talaga bang aswang siya. O, pangontra? Anong ibig niyong sabihin? Mula sa bag ng matanda, naglabas ito ng babasagin. Ayon doon, kukulo daw ang nasa loob nito kapag may malapit na aswang. Tinanggap naman yon ni Dominador at Perla. Pagkatapos noon umalis na ang matanda. Kukulo raw to pag may aswang. Di naman kumulo kanina nung nandun si Manang Rosita. Siyempre hindi naman aswang yung tao eh. Iwan mo na nga rito yan. Baka sakaling makatulong din yan. O sige. Siya nga pala. Perla. Alis muna ako. Pupunta muna ako ron kila Kapitan Urbos. Sasabihin ko na malapit ka ng mga anak. Baka 1 buwan na lang, di ba? Iinom ka na naman. Sige na. Paminsan-minsan lang naman eh. Ayoko. Hindi ka aalis. Sige na. Ano gusto mo? Mag-away pa tayo? Babalik din ako agad. Dahil sa ayaw makipag-away noon ni Perla at baka maapektuhan ng pagbubuntis niya, hinayaan na lang niya si Dominador na pumunta kala Kapitan Orbos. Kapitan! Oh! Ikaw pala, ano? Tagay tayo? Meron ho ba? Meron. Katunayan, naghahanda na nga kami. Talaga ho? Oo, naghahanda na kami. Eto, nagluto pa ako ng pato. Tuluyan nang napainom noon si Dominador at napagkwentuhan nila ang sitwasyon ng asawa. Si Manang Rosita nagbigay ng bote. Di ko alam kung ano laman nun, parang tubig yata o langis o ano. Tapos? Kukulo daw yun kapag kami aswang. Aswang? Bakit? Kapitan, hindi ba malapit ng mga anak yung asawa niya? Siguro napapanahon na rin para tayo'y magpatrolya. Oo nga pala! O sige, huwag ka mag-alala. Pagkatapos nating uminom, isisecure natin ang buong baryo. Sisiguruhin natin na hindi makakapasok ang aswang dito. Katunayan nga ho, Kapitan. Nung nakaraan lang, sabi ng asawa ko, may nakikita raw siyang matandang nakalutang. Ganun ba? Bakit ngayon mo lang sinabi? Nako, kasalanan ko ito, kasalanan ko. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, pag-iintigin namin ng pagbabantay. Nalasing noon si Dominador, kaya't hinatid na lang siya papauwi sa bahay. Tapo! Perla! Perla! Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanila ang itsura ni Perla. Oh, Perla! Ba't ganyan ang itsura mo? Pawis na pawis ka. Teka, umiyak ka ba? Hindi naman maipahagi ni Perla ang nangyari sa kanya nung gabing yun. Basta't sinabi na lang niyang ipasok na lang si Dominador sa kwarto at siya na raw ang bahala. Pag-alis nila Kapitan, pinagsasampal ni Perla si Dominador. Sinasabihang papatay na raw siya ng aswang pero walang pakialamang asawa. Ano? Ang papatay ng aswang? Ano bang sinasabi mo? Kanina may aswang dito! Sigaw ako ng sigaw. Hindi ka dumadating. Totoo ba yan? Oo. 2 aswang! Dagdag pa noon ni Perla. Ang itsura daw ng mga ito'y labis na nakakatakot. Sobrang iitim daw. Tapos matutulis ang mga kuko. Itinuro pa sa asawa yung pintuang halata mong ginuhitan ng matulis na kuko ng aswang. Doon palang napatayo si Dominador kahit nalasing ito. Oo nga no, saan ang galing ang mga ito? Kuko nga ng aswang ang gumasgas dyan. Kung saan ka nagpupunta. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan?
Hindi naman. Hindi naman nila ako pinilit pasukin. Parang nananakot nga eh. Yung anak natin, hindi ka ba nakunan? Hindi naman. Kinabukasan, sinabi yon ni Dominador kay Kapitan Orbos. Ganun ba? Naku lasing din kasi kami kagabi. Sisimulan na namin talaga. Mamayang gabi na. Ipinapangako ko sa iyo yan. Oo, totoo yan. Ako nga hinahanda ko na tong gamit ko eh. Ako rin. Hindi pwedeng may mangyari sa inyong masama. Sagutin ko kayo, pare. Kung sakaling may mangyari sa inyo kasi ako nagpatira dyan di ba? Salamat ho sa inyo. At bukod pa dyan, maraming mga kabinataan at iba pang mga kalalakihan ang gustong makisama sa atin habang nagpapatrolya nang masiguradong ligtas kayo mag-asawa. Salamat ho. Hindi ko ho alam kung bakit ganyan kayo kabait sa amin. Tatanawin po naming isang napakalaking utang na loob. Itong ginagawa niyong pagtulong sa amin. Mula sa tirahan, pagkain at sa proteksyon. Libre, wala kaming binabayaran. Yung kasi panata namin. Nasisiguruhin naming may isisilang na rito na batang sanggol. Naku, salamat ho talaga. Tinutuon naman nila ang pangako. Halos gabi-gabi may nagpapatrolyang taga-barangay at taong baryo. Mahal, ayos ka lang ba? Okay lang. Nandyan sila kapitan sa labas Naririnig ko sila. Salamat naman at nandyan sila. Sunod-sunod na putok ng barilang narinig nila ng oras na yun. Hindi nila alam kung anong meron. Napasilip na lang sa labas noon si Dominador. Nakita niyang galit na galit ang mga tao habang nakatingin sa taas ng puno ng mangga. Hoy! Bumaba ka rito! Bumaba ka rito! Akala mo siguro malilinlang mo kami. Hindi ka man namin nakikita. Nararamdaman ka namin. Mabaho ka! Alam namin kung sino ka! Kapitan, ano ho nangyayari? Dominador, diyan ka lang. Bantay mo ang asawa mo. May aswang! May aswang dito! Huwag kang lalabas! Aswang? Kinumutan noon ni Dominador ang asawang si Perla. Sinabi nitong may aswang daw sa labas. Hanggang sa kanilang narinig na humupa na lang ang ingay. Sino yan? Ako ito, si Kalipyo. Kalipyo, pasok ko kayo. Ano na ho nangyari doon? Ano nangyari? Ngayon, naitaboy na namin ang aswang. Napakabaho rito sa inyo. Umaalingasaw ang amoy. Iyon na nga raw po yung senyalis na may aswang. Kaya nga. Sige na. Dominador, kailangan na naming umalis. Pero mag-iiwan kami ng ibang magbabante rito. Sige ho, salamat hong muli. Halos gabi-gabi, nagbabantay ang mga tao. Na tila ba ayaw na silang hayaang palapitang kahit sa lamok. Nang dumating na ang mismong kabuwanan ni Perla, mas lalong tumitindi ang pagbabantay nila at mismong nasasaksihan ni Dominador at Perla kung gaano kahigpit ang mga tao doon. Hanggang sa isang gabi, si Perla mismo ang nakakita sa bagong muka na dumating sa baryo kasi napadaan yun at nakasilip si Perla sa bintana. Dominador, taga rito ba yun? Sa palagay ko hindi. Magtago ka. Baka mamaya asong yan. Sumigaw si Bokwet. Ang sabi nito may bagong muka. Hoy! Bagong muka! Bagong muka yan Sino ka? Habulin niyo ang mga kasama! Hindi siya taga rito! Malamang aswang yan! Nung mga oras na yon, kumukulo ang langis na binigay sa kanila na nasa bote. Tinugis nga ng mga tao yung nakita nilang lalaking dumaan. Halos 2 na lang ang natirang nagbabantay. Mga 2 oras pang lumipas. Bumalik sila Bokwet at sila Kaalipyo. O Kaalipyo, ano nangyari dun sa tinugis niyong tao? Nawala
Pero sa palagay ko, tinamaan siya ng pana ni Kapitan Orbos. Ano, napuruhan ba? Nakapagtataka. Wala man lang kahit na isang patak ng dugo. Sinuri namin yung pinagtakbuhan niya, wala talaga. Aswang ang ganun. Maaring hindi siya tinablan ng anumang gamit namin. Manong Alipio, kung umalis na lang ho kaya kami. Naku, wag! Yan ang wag niyong gagawin. Kasi minarkahan na kayo ng aswang. Kahit saan pa kayo magpunta, masusundan kayo nun. Dito, kahit na pinupuntahan kayo, binabantayan naman namin kayo tsaka kabuanan na ni Perla. Delikado na sa inyo ang maglalabas. Dito na lang kayo pakiusap. Tama siya! Kahit saan kayo magpunta, susundan kayo nung kasi alam nila ang amoy nyo. Dito na lang kayo, dito, ipagtatanggol namin kayo. Sa bagay nga naman, doon kasi sa mga magulang namin, pinapalayas pa nga kami. Oh, hindi ba? Saan pa kayo nakakita ng taong binabantayan kayo para sa kaligtasan ng batang dinadala ni Perla, hindi ba? Sa bagay nga naman po. Ano ho nangyari dun sa hinabol nyo? Nako! Aswang yun! Sigurado ako tinamaan ko siya ng ilang beses. Nagpalipad ako ng pana. Mga 4 na beses lahat yun tumama sa kanya. Ang nakapagtataka lang, walang dugo. Ibig sabihin, hindi siya tinablan kasi aswang siya. Ganun ho ba? Salamat ho talaga. Kung di ho dahil sa inyo, baka napano na kami. Kabuanan na, kaya mas lalong magiging agresibo mga yon. Ang nakita ko ho kanina, lalaki. Oo, lalaki siya. Lalaking aswang. Pero mukha naman po siyang tao. Mukha siyang matino. Alam mo, Perla, ang mga aswang, kahit na anong klaseng itsura, kayang gayahin pa ng mga yan. Boses, maging asawa mo, kayang gayahin yan. Kaya hindi kami makapapayag na merong lumapit dito na bagong mukha sa amin. Kasi kapag ginaya yung mukha ng asawa mo, sigurado kami madidisgrasya ka, Perla. Kung ganun ho pala, Kapitan, kailangan mas lalo nating higpitan ng pagbabantay. Oo, tama siya. At ganun nga ang gagawin natin. Sisiguruhin natin walang ibang makakapasok dito sa baryo. Salamat ho talaga. 1 linggo na lang, inaasahan ng manganganak si Perla. Mas lalo talagang mahigpit ang pagbabantay. Yung tipong segundo lang ang binibilang ng mga taong nagbabantay sa labas. Hindi nila inaalis ang paningin sa bahay. Hanggang sa may nanggulo sa mga nagbabantay. Kasi yung lalaking tinugis nila nung nakaraan, nagpakita raw sa kanila. Huwag kayong lalabas! Nandito na naman yung lalaki! Sige mga kasama, tugisin ninyo! Umikot lang daw sa likod ng matabang puno yung lalaki, pero biglang nawala. Kahit na anong paghanap nila, hindi na nila makita ang lalaking yun. Mahal, nawala yung tao. Hindi tao yun. Aswang yun. Oo nga, pero nakapagtataka. Ako mismo nakita kong umikot lang dun sa matabang puno. Pinuntahan naman ng mga tao. Wala naman dun. Sinarado nila yung pintuan at bintana at nagyakapan ng mag-asawa sa kama. Maya-maya pa naramdaman nilang para bang may nakapasok sa loob ng bahay dahil sa mga yabag. Mahal, sino kaya nakapasok? Nilak ko yun eh. Ewan ko. Tignan mo nga. Sige. Sinilip ni Dominador ang kusina. Wala siyang nakitang tao roon. Sa CR, sa salas, wala siyang nakita. At nang bumalik siya sa kwarto kung nasaan ang asawang si Perla, nagulat siya dahil kausap ni Perla yung taong nakapasok nang hindi nila alam kung saan nagdaan. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Lumayo ka sa asawa ko! Binunutan siya ng itak ni Dominador. Pero itinaas nito ang kanang palad niya at sinabing, Kalma, hindi makakatulong yan. Ako na nagsasabi sa inyo, umalis na kayo rito.
Lahat ng pinapakita nila sa inyo ay isang huwad. Meron silang plano sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Halata kay Perla na hindi ito natatakot sa kausap niya. Kasi nasa maayos talagang itsura at mukhang mabango. Sinabi ko na sa iyo, lumayo ka sa asawa ko. Bakit hindi ako makagalaw? May problema ka din sa dami mong nakain na binigay nila. Anong ibig mong sabihin? Sino ka? Kapitan! May tao rito! Pumasok sila kapitan at ang iba pa. Inabutan nila sa kwarto yung lalaking kausap ni Perla. Mabilis naman itong tumalon sa bintana at tinugis nila papalabas. Sino kaya yon? Paano siya nakapasok dito? Sarado yung bintana at pintuan nyo, hindi ba? Nakapagtataka nga ho. Perla, hindi ka ba natakot doon? Di ba kumulo ang langis? Hindi naman po. Sino kaya yon? Aswang yon. Meron ba namang makakapasok ng nakasaradong pintuan? Malamang nag-anyong ibon siya. At yun yung taong hinahanap natin kanina ron sa puno. Kaya siguro hindi natin nakita kasi nag-anyong ibon siya. Malamang dumaan doon yun sa siwang na yun. Talaga nga naman ang mga aswang. Lahat gagawin. Dominador? Po. Sa palagay mo mga ilang araw na lang bago mga anak si Perla. Para makapaghanda kami ng bongga, kinakailangan magpatay tayo ng 3 baboy, baka at kung ano-anong pwedeng ihain para sa selebrasyon. Sa ngayon po kapitan, wag po muna nating usapin yun. Ano? Wag muna nating pag-usapan yun. Antayin lang po muna nating makalabas yung anak namin. Para sigurado. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. At nang dumating na ang mismong oras ng paglabas ng bata sa tiyan ni Perla, tanging ang mag-asawa lang sa bahay ang naroroon. Laking gulat nila dahil walang nagbabantay sa labas. Sigaw ng sigaw noon si Perla dahil masakit na. Kaya't ang plano noon ni Dominador, pupuntahan niya yung mismong nagpapaanak na si Manang Rosita. Tumakbo siya papalabas. Agad naman niyang narating ang bahay ni Manang Rosita. At nang dumating sila doon, nakita nilang ang asawa niya ay walang malay. Tapos nakitang meron nang lumabas mula sa kanyang sinapupunan. Perla! Perla! Perla, gumising ka! Kita doon sa hinihigan nitong banig na maraming tubig. Lumabas siguro yon mula sa tiyan ni Perla. Pero wala namang dugo at ang pinagtatakahan nila, maliit na ang tiyan ni Perla pero wala yung bata. Nang magising si Perla, hindi niya masabi kung anong nangyari. Basta't ang huling naaalala nito, may nakita raw siyang taong pumasok mula sa pintuan. Tapos nawalan siya ng malay dahil sa sakit ng nararamdaman niya. Naku po, baka nakuha ng aswang ang anak mo. Pero ano ho? Hindi siya sinaktan. Ang mga aswang, siguradong hihiwain ng tiyan. Pipilitin kunin ng bata at papatayin ang asawa mo. Pero okay naman po yung asawa ko. Yung anak namin. Nasaan siya? Tumakbo siya sa barangay upang ipagbigay alam ang nangyari. Doon pa lang naalarma sila kapitan. Tinawag ang mga tao. Nag-ikot-ikot sa buong baryo. Pero wala silang nakita na kung ano, ni walang senyalis ng aswang sa gabing yun. Imposibleng nalusutan kami. Di ba nga nagbabantay kami dyan? Napag-usapan lang kasi namin na magrelyebo na. Sumingit ang aswang! Ano ba nangyari? Kapitan, wala na po yung anak namin sa sinapupunan ni Perla. Asawa mo? Buhay pa ba?
Bakit ho ganyan ang tanong nyo? Siyempre, kung kinuha ng aswang, malamang pati asawa mo madadamay. Hindi naman ho. Ayos naman po yung asawa ko. Basta inunan lumabas na rin. Inayos na nga lang po doon ng komadrona. Ganun ba? Kapitan, yung anak ho namin, hindi ho namin alam kung saan napunta. Ay, huwag ka mag-alala. Sisigurudahin natin. Malalaman natin kung saan dinala ng aswang na yun. Nagtaka noon si Dominador. Bakit wala yata si Kaalipyo at si Bokwet? Ayon kay Kapitan, lumabas daw ito ng baryo at may pinuntahan. Ganun ho ba? Ano naman hong ginawa nila sa kabilang baryo? Hindi ko alam kay Kaalipyo. Meron daw silang importanteng pupuntahan. Sinama pa nga si Bokwet. Kapitan, hanapin po natin anak ko. Baka napano na siya. Huwag kang mag-alala. Hindi kami titigil. Sisiguruhin naming may babalik ang anak nyo. Aba, biyaya ata ng baryo ang batang yun. Kaya hindi po pwedeng aswang ang makinabang doon. Sa tagal naming nagpakahirap, hindi po pwedeng aswang lang ang makikinabang. Hindi pwede! Pagbalik ni Dominador, sinabi niya na ang lahat. Anong sabi ni Kapitan? Yan po. Nag-iikot-ikot sila sa buong baryo. Ang problema, hindi ho talaga makita yung anak ko eh. Pero nararamdaman ko po, buhay pa yung anak ko. Buhay pa siya. Nako, siya na nga. Sayang ang batang yon. Di mo man lang nasilayan. O sige na, naiayos ko ng inunan niya. Kaya huwag ka na mag-alala. Okay na siya. At tungkol naman doon sa bata, kung totoong nararamdaman mong buhay pa siya, sigurado din naman na makikita yon nila Kapitan. Salamat ho. Pag-alis ng matanda, ang sabi noon ni Perla, meron siyang pagdududa sa matandang yun. Anong ibig mong sabihin, mahal? Paano? Kasi habang inaayos niya yung inunan, iba yung tingin ko sa kanya eh. Yung inunan parang natatakam siya. Natatakam? Oo, nakita ko tumulo pang ilawin niya eh. Mahal naman. Mukha naman namamalikmata ka lang. Hindi! Sabi mo na naman, dala ng pagbubuntis ko. Wala na nga anak natin. Nako, Dominador, sinasabi ko sa'yo, duda talaga ako sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ginagawa na nila Kapitan ang lahat ng magagawa nila para maibalik yung anak natin. Sigurado ka bang wala kang maalala? Wala talaga eh, kasi nung umalis ka, mga ilang minuto lang nakalipas, may pumasok. Ano itsura? Hindi ko alam. Nawalan ako ng malay. Nagulat na lang ako nang ginigising mo ko. Maging ako nagtaka ko kasi wala na yung bata sa tiyan ko. Ganun ba? Hindi ko alam kung ano nangyari. Mas lalong hindi ko rin alam. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mag-asawa na tila ba wala na silang kwenta sa mga tao ron. Kasi hindi na sila dinadalaw. Kaya't sinubukan noon ni Dominador pumunta sa bahay ni Bokwet. Kaya lang ayon sa kapitbahay, hindi pa raw bumabalik si Bokwet. Pumunta rin sa barangay noon si Dominador. Ang sabi doon, hindi pa raw umuwi si Kapitan dahil merong pinuntahang meeting. Ano ba nangyayari? Ba't ilang araw na silang di nagpapakita? Baka naman kasi abala lang sila sa paghanap doon sa anak natin. Sana nga ganun nga. Pero bakit di sila umuwi? Nagdududa na rin ako eh. Sa totoo lang, hindi matanggap ni Dominador ang nangyari. Kaya't isang gabi, uminom siya mag-isa at hinahalukay niya sa kanyang kaisipan kung saan nagsimula ang mali. Hanggang sa kanyang napagtanto na mukhang palabas lang ang lahat. Sa palagay ko, palabas lang ang lahat. Sila may pakana nito. Kinuha lang nila anak natin. Ano? Paano naman nangyari yun? Sigurado ko. Kaya nila inalagaan tayo ng ganong kahaba. Yung anak lang natin ang gusto nilang kunin kasi
Paulit-ulit nilang sinasabi, biyaya daw ang anak natin. Biyaya daw. Doon ay tila ba natauhan din si Perla. Napao na lang siya sa sinasabi ng asawa. Lasing na noon si Dominador, kaya't nakatulog siya sa mesang pinag-iinuman niya. Hirap pa naman makabangon ng asawa kaya hindi niya malapitan ito. Pinipilit niyang bumangon pero talagang halos hindi niya makayanan. Uy Dominador, bumangon ka dyan! Naglasing-lasing ka kasi. Maya-maya pa, naramdaman ni Perla na may naglalakad. Bumukas ang pintuan at may pumasok. Ikaw? Ikaw yung lalaking hinahabol nila, Kapitan. Pare, gumising ka pare. Huy. Oh, ano ba? Sino ka ba? Pare, gumising ka. Papaliwanag ko sa iyo ang lahat. Gumising ka, Dominador! Gumising ka! Ano ba yun? Paggising ni Dominador, muli niyang nakita yung lalaki. Kaya lang, galit ang bumungad sa kanya. Hawak yung boteng pinag-inuman. Ipinalo niya yon sa muka nung lalaking dumating. Nabasag ang bote kaya't inulit pa ito ni Dominador. Nagtataka siya kung bakit hindi man lang sinasarangga ng lalaking yon ang bote o kaya naman ang braso ni Dominador. At syempre, sa boteng nabasag may natira pa, yung mismong leeg ng bote. Isinaksak niya yon sa lalaki. Laking gulat ni Dominador dahil hindi tumalab yung panaksak na bote. Hindi tumalab? Sino ka ba? Anong klaseng tao ka? Tao ka ba, aswang? Ikaw ang kumuha sa aking anak. Ikaw! Tapos ka na ba? Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapatay. Kahit sugat, hindi mo ako masusugatan. Sino ka ba kasi? Kaibigan, una pa lang sinabi ko sa inyo, nanililinlang lang kayo. Ngayon nagkatotoo na. Gusto mong malaman kung nasan yung anak mo? Ano? Siyempre, gusto kong malaman at alam kong alam mo. Kasi ikaw ang may gawa nun. Saan mo dinala anak namin? Saan? Hindi ko kinuha ang anak mo. At kung gusto mong malaman ang totoo, sumama ka sa akin. Hindi. Hindi mo ako mauto. Ano akala mo sa akin? Ha? Kinuha mo na ang anak ko. Pati ba naman ako? O baka naman di ka pa nasisiyahan? Sama mo na rin ang asawa ko. Dominador, gumising ka. Nagsasabi ako ng totoo. Kung gusto mong malaman kung nasa ng anak mo, pues sumama ka sa akin. Paano ang asawa ko? Sige nga. Sige, ganito. Para hindi siya malapitan ng kahit na sinong mga tao rito. Ang lalaking yon may nilabas mula sa kanyang bag. Bote. Bote na plastic. At merong langis. Tapos may kung ano-ano pang sangkap sa loob. Alam mo, yang bote na yan na may langis, nagbigay sa akin ng matandang Rosita. Yung nagpaanak sana sa anak ko, sa asawa ko. Kaya lang wala namang silbi. Wala. Kaya alisin mo dyan yan. Pangontra to, iba ito sa langis na binigay sa inyo. Walang epekto yun. Peke yun. Ganun ba? Wali ka. Anong gagawin mo? Nga. Pilit siyang pinanganga ni Kanole. Mula doon sa boteng yon, napatakan lang siya ng kaunting-kaunti. Kaya't nawala ang pagkalasing ni Dominador. Teka, nawala yung lasing ko. Ano yan? Anong kapangyarihan meron yan? Makapangyarihan ng langis na to. Meron tong mutya ng halamang Javier. At meron ding katas. Teka, sino ka ba? Bakit mo ginagawa ang bagay na ito? Ako si Nole. Katunayan, aksidenteng napadaan lang ako rito. Ganyan na palang sitwasyon. Nahuli na ako. Pasensya ka na.
Wala ako rito ng oras ng kunin ni Bokwet at ni Alipio ang bata sa sinapupunan ng asawa mo. Ano? Sinasabi mo bang? Oo. Maniwala ka sa akin. Sila ang kumuha. Perla, alalahanin mong mabuti yung huli mong nakita. Basta ang nakita ko, may pumasok na tao dalawa. Hindi ko makita yung mukha niya eh. Meron naman sanang ilaw na sulo dito. Sinadya nila yun. Ngayon okay ka na? Oo, okay na ako. Huwag mong tangkain na saksakin ako uli o kaya tagain. Nakita mo nang hindi yan tumatalab. Ngayon, gagarantyahan kita. Itong langis na to, ibababa ako rito. Wala nang sino mang makakapasok na aswang dito. Tapos ikaw sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Patutunayan ko sa iyo sinasabi ko. Halika. Pumayag naman si Perla kasi may tiwala siya sa lalaking yun. Si Canoli po ang tinutukoy ni Perla. Akala noon ni Dominador, napupunta sila sa bahay ni Bokwet o kaya ni Kaalipio kasi sila ang pinagbibintangan na kumuha ng bata. Saan tayo pupunta? Bakit dito sa gubat? Dahil nandun sila. Teka, sabihin mo nga sa akin, bakit sila pinagbibintangan mo? Dahil mga aswang ang mga tao rito. Ano? Oo, itong baryong to iniiwasan to ng marami. Kaya nga nagtataka ako kung bakit may napasok na hindi aswang dito eh. Ha? Ganun ba? Aswang pala sila? Oo. Nang malaman nilang may mag-asawang bagong salta rito, mas lalo silang nanggalaiti. At yung ibubunga ng pagmamahalan nyo, yun ang gagamitin nila para madagdagan ang buhay nila. Ganun ba? Nako, hindi ko alamin ah. Halos kalahating oras nilang binabaybay ang kagubatan. Tumawid sila sa maraming puno, sa sagingan at sa maliit na sapa. Pero sa maliit na sapa may napansin si Canole sa kanila. Bakit? Bakit ka huminto? Tignan mo yun. Ha? Ano yun? Merong spy. Dito ka lang ha. Teka, anong gagawin mo? Yung tinuturo ni Canole ay nakalubog doon sa maliit na sapa pero malalim ang bahaging yun. Tumalon siya roon at inaantay siya ni Dominador na lumutang. Halos kalahating oras nang lumilipas walang lumulutang na tao. Maya-maya pa, nakarinig siya ng malakas na sigaw. Nandun na sa bahaging malayo si Canole at bitbit nito yung sinasabing spy. Bitiwan mo ako! Saan sila matatagpuan? Sabihin mo sa akin. Wala. Wala na kayong aabutan. Kinain na namin. Ano? Anong ibig mo sabihin? Sinong kinain? Magsalita ka! Sinikmuraan siya ni Canole ng maraming beses kaya't umamin na ito. Sigurado ko, wala na kayong abutan. Tignan nyo yung buwan. Tignan nyo. Bilog ang buwan nung gabing yun. Kaya't sinipa siya ng malakas ni Canole kaya't nawalan ito ng malay. Halika na, dalian mo. Baka wala na tayong abutan. Patuloy silang nagtatatakbo. Mga 10 minuto pa ang nakalipas narating nila yung 4 na saging, tapos sa gitna nun, merong isang bahay na may ilaw. Anong meron dyan? Tsaka, may tao dyan ah. Shh, nandyan ang anak mo. Sigurado ako. Sigurado ka? Oo, si Bokwet, si Alipio at si Urbos. Sila ang nandyan. Nararamdaman ko. Teka, kung sinasabi mong sila mga aswang, anong labang ko sa kanila? May bibigay ako sa'yo. Heto. Ano ito? Gamitin mo muna. Lagay mo dyan sa kamao mo. Pag may lumapit sa'yo, suntukin mo. Oo, sige. Dahan-dahan silang lumapit hanggang sa nakasilip sila sa bintana. Nakita noon
ni Dominador na walang malay yung bata dahil natutulog. Ngayon nagtagumpay tayo sa atin ang batang ito. Sigurado! Pwede bang akin tong parting to? Bahala ka, Bukwet. Magaling ang ginawa mo, Bukwet. Sa susunod uli, magdala ka rito ng mag-asawa. Aalagaan natin upang tayo ang makinabang sa magiging bunga. Kayo pala mga taksil. Ha? Teka, Dominador? Paano ka nakapasok dito? Paano mo nalaman na? Teka lang, Dominador. Anong ibig sabihin nito? Sino yung lalaking kasama mo? Ako ba? Ako lang naman yung lalaking pinalalabas niyong aswang na kunwaring tinutugis ninyo. Oh, hindi! Nabuking na tayo! Oo, booking na namin kayo. Kaya't ibigay niyo sa amin ng maayos yung bata kung ayaw niyong mapaslang ko kayo. Ano akala mo? Ibibigay namin sa iyo ang masarap na pagkain? Nagkakamali ka. Kung ganon, wala na akong pagpipilian pa. Sige, Dominador. Gamitin mo yung bigay ko sa'yo. Bilang ama, bilang dugo at laman ang nandoon sa lamesa. Sumiklab ang galit ni Dominador, kaya't hindi na siya nakapagpigil. Isa-isa niyang pinagsasapak yung tatlo sa loob. Maging siya ay nagulat dahil napakalakas ng puwersa niya nung gabing yun. Tumilapon yung tatlo kaya't sumalisi si Kanole. Kinuha niya yung bata. Tulog na tulog pa rin yung bata nung oras na yun, habang si Dominador pinagtutulungan ng tatlo. Pero sa lakas ng puwersa niya, hindi na makalaban yung tatlo. May hinagis pa si Kanole sa kanya na isang punyal na bigla na lang na humaba. Itinutok yon sa tatlo, kaya't hindi sila makalapit. Dominador, wala kang utang ng loob. Matapos ko kayong bigyan ng maayos na tirahan, ito ang igaganti mo sa akin? Kaya nga! Ha! Wala kang utang na loob! Sabihin niyo na lahat ng gusto niyo. Pero anak ko ang nakasaalang-alang dito. Kaya pala ganyan ang ginawa niyo kasi. Gusto niyo ang anak namin ay... Oo, tama ka. Ginawa namin ang lahat ng iyon para ang magiging bunga ang magagamit namin pagdating ng araw. Hindi mo ba alam na ang batang to ang magbibigay sa amin ng karagdagang buhay? Ngayon, taas ang kong sasabihin sa iyong mga aswang kami rito. Sa harapan ni Dominador, nagpalit ng anyo yung tatlo. Hindi naman na nagulat si Dominador kasi nga ganun na ang ine-expect niya. Pero parang nadagdagan sila ng puwersa dahil ng pagtulong-tulungan si Dominador. Nagagawa na siyang sugatan sa katawan ng mga ito, pero yung sugat ni Dominador unti-unting naghihilom na siyang ipinagtataka ng tatlo. Hindi! Naghihilom ang sugat niya! Imposible! Isa ka lang normal na taong walang kakayanan. Paano nangyari yun? Hindi ito maaari! Hindi! Wala namang maibigay na paliwanag si Dominador sa tanong ng mga ito, kaya't ang sumagot, si Kanole. Kahit na anong sugat ang gawin nyo, malamang babalik sa dati dahil yang sa hawak-hawak niyang medalyon. Medalyon? Anong medalyon yan? Mula sa palad ni Dominador ipinakita niya yun. Nagtakip ng mata yung tatlo dahil para ba silang nasisilaw. Natawa si Dominador kasi iba pala ang lakas nito na para bang nanggagaling sa puwersa ng araw kaya't silaw na silaw sila kahit na hindi naman ito nagliliwanag. Itago mo yan. Nasisilaw ako! Ako rin! Baka mabulag kami! Nang marinig yon ni Dominador, mas lalo pa niyang ibinulatlat ang kanyang palad dahil sa ito'y merong sabitan na kulay itim.
Doon na lang siya humawak sa pangsabit at itinaas niya ang kanyang kamay. Mas lalong nanggalaite sa galit yung tatlo at nagtatakbo papalabas. Dominador, wag mo na silang sundan. Bakit? Kung makatakas ang mga yun. Huwag ka mag-alala. Parusa na sa kanila yan. Wala na silang paningin. Importante itong bata. Nabawi na natin anak mo. Sige. Sa madaling sabi, nabulag po sila sa hawak na medalyon ni Dominador. Pinaliwanag sa kanya ni Canole na ang hawak niya ay isang makapangyarihang Antigo de San Benito na nilikha ni Canole matagal na panahon na ang nakalipas. Nang bumalik sila sa bahay, nakita niyang may mga tao. Tao na mga taga-baryo. Mga aswang ba itong mga to? Oo, mga aswang yan. Hindi sila makapasok dahil sa iniwang kong langis. Tara, ngayon din aalis na tayo rito. Lumilihis yung mga tao sa labas nang dadaan sila. Inayos niya ang kalagayan ng asawa dahil sa ito'y hirap pang maglakad. Ang sabi noon ni Canole, bitbitin na lang ang asawa at siya nang bahala sa bata at lahat ng mga gamit. Lahat. Iniwan nila at wala silang tinira. Hanggang sa paglabas ng baryo, sinusundan daw sila ng mga ito. Pero ni isa, walang makalapit sa kanila. Nang makalabas sila sa baryo, ang sabi noon ni Dominador, dumiretso sila sa bahay nila. Si Canole pa nga ang nagbayad ng inarkilang tricycle. Pagdating naman sa bahay ng magulang ni Dominador, nung una galit ang pamilya nito. Pero nang nilabas ni Canole ang bata, lumambot ang puso ng mga matatandang yun. Kasi meron na silang apo. Sana ho, matanggap nyo kami. Nay, tay. Nagyakapan sila nung oras na yon. Sinabi na pinapatawad na sila sa kanilang maagang pag-aasawa. Magmula noon, tinanggap na sila ng mga mahal nila sa buhay. Yung bata po sa kwento, yun po yung taong sumulat po sa atin. Siya po si Kuya MD na isang seaman. Napakaganda po ng kwento. Sana po ay inyong nagustuhan. Maraming salamat po Kuya MD sa pagbabahagi ng kwento. Kung sakaling hindi man po maganda ang aking pagnanarrate, pasensya na po kasi nag-iisa lang po ako. Sa totoo lang guys, nakakapagod din po mag-narrate mag-isa. Kung napapansin po ninyo, medyo nababago po yung tono ng boses natin dahil nakakahingal ganyan, di ba? Pero guys, anong masasabi nyo sa magandang kwento natin ngayong araw na to? Paki-comment naman po sa ating comment section at syempre pakilala na rin po kung taga-saan kayo para malaman ko naman kung hanggang saan po umaabot ang video natin. At syempre po ang channel po natin itong Midnight CJ, tapos ang isa ay Healer Horror Stories na dating Commander GH. Yan lang po ang mga legit na channel natin. At sa mga gusto naman pong makipag-usap sa atin, Viber and WhatsApp lang po tayo. Hindi po sa Facebook dahil marami pong manggagaya. Ang Viber at WhatsApp po natin 0948-5230-887. Yan po ang pwede nyo kontakin upang hindi po kayo naloloko ng inyong mga nakakausap. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Muli, ito po ang inyong Midnight CJ.